Full force na humarap kay Senator Amy Marcos at sa buong Senado ang mga opisyal ng gobyerno na pinaniniwala ang nagpasimuno sa pag-aresto ng International Police kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tanong ng Senadora, kung ang dating Pangulo nga ay ipinaaresto ng ICC, hindi rin siguro imposibleng may iba pang sumunod sa listahan. Ang mga detalye alamin sa report ni Raymond Dadpaas. Nagpakita ng puwersa ang mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senador Amy Marcos. Ito'y mga opisyal na sinasabing nagplano sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng kahilingan ng International Criminal Court na pinadaan sa International Police o Interpol. Kabilang sa mga humaharap sa pagdinig ng committee sina Defense Secretary Gilbert Teodoro, National Security Advisor Eduardo Año, DILG Secretary Juanito Victor Remulla, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at PNP Chief Francisco Romel Barbil at kanilang mga tauhan. Sa pagsisimula ng pagdinig, binigyang din ni Senador Amy na nagpatawag siya ng hearing upang malinawan ang mga pangyayari. Ano ang naging papel ng ICC at Interpol sa pag-aresto? Para sa isang Pilipino, hindi dapat pumapayag na ipinadadala sa ibang bansa ang isa nilang kababayan at kung hindi nalabag ang makarapatan ng dating Pangulo. Dahil kung ginawa ito sa isang dating Pangulo, kagaya ni Duterte, ang tanong ni Senador Amy ay kung sino pa ang isusunod na kakalad ka rin palabas ng bansa. This is bigger than Duterte. This is about our dignity as Filipinos. Ngayon pa lang ito nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Pero paano kung mauulit? Paano kung sa susunod, ibang Pilipino naman ang kinaladkad papalabas? The Senate will seek answers, and if there is indeed wrongdoing, we will make certain to put up safeguards so this never happens again. Sa panig ni Senador Christopher Bongo, inulit nito ang pahayag na too late the hero na ang hearing ng Senado dahil nasa the Netherlands na si dating Pangulong Duterte. Hamon nito sa mga otoridad kung kinaya nilang ipadala sa ibang bansa ang dating Pangulo sa loob lamang ng 13 oras ay dapat kaya din nila itong ibalik sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Useless lahat ng hearing na ito kung hindi na po may babalik si Tatay Digong. Kung kaya, pakiusap ko lang, kung kaya niyo po siyang dalahin doon in less than 1 day, sa loob po ng 13 na oras, dapat kaya niyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon. Sa nagpapatuloy na hearing ay ang panig naman ng mga opisyal ng gobyerno ang maririnig. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH sa Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino.